Sige po, tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin sa banal na Espiritu. Let's pray in tongues, church. Hura kasika dalabasanda, ria kasak dalamasuki diriyan dalamahay. Ria babababasiyan dalasyak dalaman. Aba Father, maraming salamat muli sa panibagong umaga na ito na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng kagalingan, punong-puno ng kalusugan, at punong-puno ng buhay na sa iyo lamang namin mararanasan. Lord, we thank you sa umagang ito na muli ay ipapakita mo sa amin na kami sobrang pinagpala dahil sa tinapos mo doon sa krus ng Kalbaryo. Muli sa umagang ito, Jesus, ipapakita mo sa amin na kami ay kamahal-mahal. Kami ay pinagpala ng sobra. Lord, Jesus, sa umagang ito, buksan mo ang aming mga espiritual na mga puso, espiritual na mga pag-iisip, at espiritual na mga mata para makita lamang namin si Jesus sa buhay namin. At namnamin namin, lasapin namin yung mga revelation na matututunan namin sa umagang ito sa iyong magandang mabuting balita patungkol lamang sa Jesus. Lord, kami nagpapasalamat, pinapalayas namin ang lahat ng pwedeng maging istorbo sa lugar na to. Pinapalayas namin ang anumang istorbo sa katabi namin, sa pag-iisip namin, at sa lahat ng hadlang ay pinapalayas namin para hindi kami matuto ngayong araw na to. Lord, maraming salamat in Jesus' name. Amen. 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 Isang maganda at pinagpala umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Morning, inaatok pa yata tayo. Kamayan nga po natin mga katabi natin at sabihin natin, kapatid, masaya akong nandito ka ngayong umaga. Sige, kamayan natin. Yan. Yan, dapat maging masaya tayo lagi kapag papunta tayo ng church. Bakit? Kasi sa church, nakikita natin kung sino si Jesus sa buhay natin. Sa church, nalalaman natin na kamahal-mahal tayo kahit hindi tayo mamahal-mahal. Amen? Sa church, nakakapagpahinga tayo. Spiritually, mentally, and physically. Amen? Sige po, let's start na po. Pakibasa po yung ating title. Amen. Freedom from condemnation in Christ Jesus. Tayo po ay malaya na. Wala na po tayo sa sumpa ng condemnation. Simula nung naniwala at nanampalataya tayo kay Jesus sa kanyang death, burial, and resurrection. Amen? Nung si Jesus ay nanahan na sa atin, wala na po tayo dapat sa ilalim ng condemnation. Wala na po tayo dapat sa ilalim ng pangungutya, ng judgment. Condemnation ng ano? Condemnation ng mundo. Condemnation ng tao. Judgment ng kung sino-sinong tao dyan. Amen? Kung alam mo kung anong meron ka kay Jesus. Amen? So let's start po. Dito po sa John chapter 8. Bago po yung chapter 8, sa John chapter 7 po, ito po yung time na dapat po si Jesus ay dadakipin na at papaslangin na. Yung mga churches leaders, yung mga Pharisees, Sadducees, lahat ng mga nakakataas sa mga teachers of law, gigil na silang kunin si Jesus at patayin. Bakit kaya? Kasi si Jesus, pinipreach niya yung gospel. So, sa tingin kasi ng mga Pharisees, mga teachers of law, mali yung tinuturo ni Jesus sa time na yan. Kasi nga, ang gusto nilang i-highlight is yung mga dapat nilang gagawin. So, dito sa chapter 8, now, early in the morning, Jesus came again into the temple, and all the people came to him, and he sat down and taught them. So, dito sa story na to, laging pumupunta si Jesus dun sa mataong lugar. Sa lugar na sobrang busy ang mga tao. Sa lugar na sobrang daming tao. Kung papansinin natin sa Bible, ano ba yung lugar na palaging maraming tao? Ano yung lugar na palaging yung mga tao ay sobrang busy sa mga pinaggagawa nila?
Makikita natin yung sa temple. Andiyan yung mga nagsisimba, nasa labas din ng temple yung tax collectors, andyan din sa labas ng temple yung mga sugarol. So, dito nagpunta si Jesus dahil alam niya na maraming pwedeng tao ang makinig sa kanya. Came to him and he sat down and taught them. So, dumating si Jesus sa templo, umupo at siya at nagsimulang magturo sa mga tao. Then the scribes and the Pharisees brought to him a woman caught in adultery. And when they had set her in the midst. So, dumating doon ng mga tagapagturo. Dinala nila yung babaeng nangangalunya. Ang sabi rito, the woman caught in adultery, nangangalunya. They said to him, "Teacher, this woman was caught in adultery in the very act." Sabi nila, sabi ng mga Pharisees, mga scribes, mga teachers of law, "Guro, nakita namin tong babae, nahuli namin yung babae sa akto ng pangangalunya." And ulitin natin na yung mga leaders, dinala nila yung babae kay Jesus. Habang nagtuturo si Jesus ng gospel sa mga tao. Ang sabi ng mga leaders, "Guro, nahuli namin to sa akto ng pangangalunya." Ang tanong, bakit yung babae lang dinala nila kay Jesus? And alam naman natin, kapag ginagawa yung adultery, hindi siya pwedeng isang tao lang. Kailangan partner kayo. Tama po ba? Pero sabi ng mga teachers of law, mga scribes, Pharisees, yung babae lang yung kanilang dinala. Guro, kasi guro ang tawag nila kasi hindi nila nire-recognize si Jesus as Panginoon. So, guro, nahuli namin yung babaeng ito sa akto ng pangangalunya. And alam naman natin yung mga consequences na kapag nahuli ka during that time, kapag ikaw ay nagkakasala. Sabi rito sa Deuteronomy chapter 22, if a man is found lying with a woman married to a husband, then both of them shall die. The man that lay with woman and the woman, so you shall put away the evil from Israel. Kapag ang isang lalaki ay nahuling nakikipagsiping sa asawa ng iba, pareho dapat silang patayin. Sa ganyang paraan ninyo, aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Kapag ang isang lalaki ay nahuli na ikipagtalik sa isang dalagang nakatakda ng ikasal at hindi naman ito humingi ng saklolo, gayong sila'y nasa loob ng bayan, dapat ninyo silang ilabas sa bayan at batuhin hanggang mamatay, sapagkat hindi humihingi ng saklolo ang babae at ang lalaki naman ay lumapastangan ng isang babaeng malapit ng ikasal. Sa ganitong paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa inyong sambahayan. So sabi rito, kapag nahuli ang isang babae o isang lalaki na nakikipagsiping, nakikipagtalik sa hindi niya asawa, kailangan silang i-present pareho. Kailangan silang i-judge pareho. Batuhin sila hanggang sila po ay mamatay. Pero kung babalikan natin yung story, yung babae lang yung iniharap kay Jesus. So yung story po na ito, para siyang setup. Para siyang setup. Bakit? Kasi yung babae, nahuli na siya, di ba? Na adultery. So during that time, yung babae na po yun is nasa custody na po siya ng mga Romans or nung kapulisan nila doon. So nung nalaman nilang si Jesus nagtuturo sa temple, dinala pa nila yung babae doon kay Jesus para itrap si Jesus. Sa Leviticus 20, sabi rito, ang lalaking mangangalunya sa asawa ng iba ay dapat patayin. Gayon din ang babae. So paano papatayin yung lalaki kung yung babae lang inharap kay Jesus? Bakit kaya? So during ng time na to, kasi nga, yung mga Pharisees and Scribes, gigil na silang dakpen si Jesus. Gigil na silang patayin si Jesus. Kasi nga, tinuturo ni Jesus yung gospel. Noong time na to, hindi pa ito yung oras para mamatay si Jesus.
So nag-set sila ng trap para hanapan ng butas si Jesus. Nag-set sila ng trap para ipakita kay Jesus na meron konting butas sa mga itinuturo niya. Tuloy natin. Sabi sa chapter 5, now Moses in the law commandments us that such should be stoned, but what do you say? Ayon sa utusan ni Moses, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Sabi niya kay Jesus. Itinanong nila ito upang subukin at nang maiparatang sila laban kay Jesus, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. So sabi ng mga leaders, dapat patayin natin yung babae, batuhin natin hanggang mamatay kasi nagkasala siya. Ayon sa batas ni Moses, ang lahat ng nagkakasala, ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nahuli na gumagawa ng kasalanan ay dapat batuhin hanggang mamatay. So sabi ng mga leaders, anong masasabi mo ron, Guro? Anong masasabi mo ron, Jesus? Anong comment mo doon? Kasi inaantay nilang sabihin ni Jesus na, sige, patayin nyo, batuhin nyo yung babae hanggang sa mamatay siya. Ang magiging response ng mga leaders, teka lang, wait, akala ba namin nandito ka para sa mga taong makasalanan? Akala ba namin ikaw ang magliligtas sa mga tao sa kasalanan? Pero pag sinabi naman ni Jesus, huwag niyo siyang patayin. Sabihin ng mga Sadducees, Pharisees, o teka lang ulit, sabi sa Law of Moses, lahat ng mahuhuling gumagawa ng kasalanan dapat batuhin hanggang mamatay. Parang binibreak mo naman yung Law of Moses. So kung tayo nasa kalagayan ni Jesus, parang ano tayo? Wala tayong pwedeng, alam mo yun, wala kang pwedeng panigan. Kung papatayin mo ba yung babae, kukutsayin ka ng mga tao, bakit mo siya pinapatay? Akala ba namin, Jesus, Diyos, tagapagligtas para sa mga taong makasalanan. Bakit mo naman hinayaang mamatay yung babae? Pag sinabi na naman ni Jesus, sige, patayin niyo yan. O, teka lang, Lord. Jesus, binibreak mo yung law of Moses. So, kahit anong part doon ang piliin ni Jesus, may butas at may butas silang makikita. So, ito yung gusto ng mga Pharisees, mga Sadducees, mga teachers of law na makita na merong isang butas si Jesus. Kasi papanigan niya yung babae. Sisira, hindi naman niya tutuparin yung 10 kautusan. Tutuparin niya yung 10 kautusan. Iko-condemn siya kasi hindi niya niligtas yung taong makasalanan. Kaya sabi nila, ano masasabi niyo? Eh, ang ginawa lang ni Jesus, but Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. So si Jesus, habang yung mga tao, pinaparatangan siya kung anong dapat gawin, dapat batuhin, o dapat iligtas, ganyan, parang walang narinig si Jesus. He stooped down. Nagsulat siya sa ground, sa buhanginan, sa lupa. So, sabi ni Jesus, parang wala siyang naririnig. Wala siyang pakialam sa mga accusers. Wala siyang pakialam kung ano mga binabatong salita sa kanya. Ang pinaka-main concern niya, ang pinaka-main focus niya, dun sa babae ipinapahiya. Dun sa sinner. Isipin niyo tayo yung sinner. Kasi kung i-imaginein po natin, nandun si Jesus sa labas ng temple, maraming tao. For example, si Kuya Ian, bigla siyang dadalhin doon. At paparatangan to si Ian. Nahuli namin sa aktong adultery. So anong mararanasan ng babae? O example, si Kuya Ian, mapapahiya siya. He put to shame. Kasi sa sobrang dami ng tao ipapangalandakan yung kasalanan mo. Tayo nga di ba? Sabihan natin na sinungaling kayo, sinungaling naman yan Kaya sinungaling yan, di ba? Parang nagpapatik ng tenga mo. How much more dun sa babae sinabihan, pinahiya.
And take note, yung ginagawa ng babae is a private thing. So paano sila mahuhuli ng mga scribes, ng mga Pharisees in the very act? Kung hindi yan sinet up. At kung hindi yan isa sa kanila nung time na yan. Kasi sa panahon niyan, sabihin mong wala silang first century, walang padlocks, walang fingerprint locks. Sino ang hindi matalinong tao ang hindi magsasara ng pinto at gagawin yung bagay na yan? Diba? Private thing siya eh. So paano sila nahuli in the very act kung hindi siya set up para i-trap si Jesus nung time na yun? Kasi nga hindi pa nila pwedeng patayin si Jesus eh. Hindi niya pa oras. So nagsulat si Jesus. And according sa mga ibang Bible scholars, walang particular na sinulat doon. Pero according sa mga Bible scholars na mga nabasa ko, pwedeng ang isinulat doon ni Jesus is yung name ng kasama ng babae or pwedeng name ng accusers or inilagay niya doon yung sa commandment na nagsulat siya ng thou shall not accuse false accusations. So walang literal na sinabi kung ano, pero nagsulat doon si Jesus. Sabi ni Jesus. Yan, sulat siya. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, who is without sin among you? Let him throw a stone her first. Sabi ni Jesus sa lahat ng taong nandoon, kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato kay Ian. O dun sa babae, si Ian batuhin. Diba? Kung sino man sa inyo ang hindi nagkasala sa buong buhay nyo, simulang ipinanganak kayo, siya ang unang bumato dun sa babae. So napaka-neutral yung sagot ni Jesus. So sabi natin play safe. Bakit? Hindi niya binrake yung law of Moses. Hindi niya pinanigan yung babae. Ang sinabi lang ni Jesus, kung sino ang hindi nagkasala, kung sino sa inyo ang hindi nakagawa ng kasalanan, at kung sino sa inyo ang hindi gumagawa ng kasalanan, siya ang unang bumato sa babae. So parang tayo yan mga kapatid. Diba, nung sa anniversary natin, sabi ni Pastor, who you to judge me? Who you to judge others? Diba? Bakit natin kailangang i-condemn yung mga taong nagkakasala? Alam naman natin makasalanan tayo. Bakit kailangan natin silang i-condemn sa mga kasalanang ginagawa nila? Kung pwede naman natin ipakita si Jesus yung kanilang kapatawaran ng kasalanan. Diba? Anong mahirap gawin doon? Mas madali po bang mangondem? O mas madaling sabihin natin na tayo pinatawad dahil kay Jesus? Diba? Mas madaling mangondem. Kasi pag condemn ka, bato ka lang ng bato eh. Eh pag sinabi mo, kahit kapatid, kahit anong nagawa mong kasalanan, pinatawad ka. Dahil sa tinapos sa gawa ni Jesus, kaya ba natin gawin yon? Diba? Reality check. Mas masarap mangondem. Reality check. Sumang-ayon man tayo sa hindi, pero ganyan tayo. Reality. Oh, lakas. Amen. Nanay ko pa. Diba? Nanay ko pa ang unang nangongondem. Aray ko. Diba? Pero mas reality check, dapat iparamdam natin sa lahat ng mga tao yan. Kaibigan natin, pamilya natin, kahit sino, kahit anong kasalanan na nagawa mo. When you believe na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos yung dugo para tayo patawarin at linisin sa ating mga karumihan, mas masarap sabihin nyo na pinatawad tayo dahil kay Jesus. Amen? Mas masarap marinig. Ay, ganun ba? Kahit ang dumi-dumi kong tao, pinatawad pa rin ako. Mas masarap marinig yun, di ba, na mahal ako ng Diyos. Pinatawad ako dahil kay Jesus. Kesa yung marina, ay wala, adulterer ka, magnanakaw ka, sugarol ka, manginginom ka. Eh kung ganyan na lang ganyan maririnig natin, magsuntukan na lang tayo.
Di ba? Reality check. Pero sabi dito ni Jesus, di ba, kung sino ang hindi nagkasala. Ngayon, tatanungin ko kayo, kung sino sa inyo ang hindi nagkasala, simulan ipinanganak kayo, siya ang unang magundem sa kapwa ninyo. And Jesus stooped down and wrote on the ground. Nang marinig nila iyon, sila ay isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda hanggang sa bata, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harapan ni Jesus. So sabi ng mga matatanda, babato na eh. Naka-ready na yung isa eh. Bumibelo na eh. Babatuhin ko na si Ian eh. Pabuelo na eh. Eh sinabi ni Jesus, kung di ka nagkasala at hindi sino sa inyong walang ginawang kasalanan, unang bumato. Yung response ni Jesus, positive ba yun o negative? Sa tingin nyo po, positive? So sabi nung isang Pharisee pabato na, aray ko, na-condemn yata ako na-condemn. Pero hindi, kasi hindi naman kinondemn ni Jesus yung mga taong nasa paligid niya eh. Hindi naman kinondemn ni Jesus yung mga leaders, mga teachers of law, yung mga Sadducees, Pharisees, nung time na yon. Sinabi lang niya, kung sinong hindi nagkasala, kung sinong hindi gumagawa ng kasalanan, at kung sino sa inyo hindi gumawa ng kasalanan, ang unang bumato. So nag-sink in siguro sa utak nila, ay simula pagkabata, makasalanan na ako. Kasi during that time, walang sino mang tao ang hindi nagkasala. So nag-reflect sa buhay nila, nag-relapse sila bigla, ay makasalanan pala ako. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo? When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? So nung tinanong ni Jesus, isa-isa na po silang umalis. Binitawan yung bato at isa-isa na po silang umalis doon sa paligid ni Jesus. Nawala yung mga accusers. Ang natira, yung babaeng sinner at si Jesus. Sabi niya, nasaan na ngayon yung mga nangongondem sa'yo? Nasaan na ngayon yung mga humahatol sa'yo? Nasaan na ngayon yung mga taong ipinapamukha sa yung makasalanan ka at marumi ka? She said, No one, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn you. Neither do I condemn you, sabi ni Jesus. Lagi natin itatak sa isip natin yan. Neither do I condemn you. Kahit si Jesus na walang kasalanan, hindi gumawa ng kasalanan, at hindi nagkasala, hindi niya tayo i-condemn. Hindi niya tayo ipapamukhang tayo ay makasalanan. Pero may isipin mo si Jesus na nagsabi, Diyos yun. Sobrang banal ni Jesus. Sobrang righteous. Diyos na nagsabi, kahit siya na walang kasalanan, ay hindi tayo i-condemn. So bakit tayo nangongondem? Yun ang tanong. Diba? Neither do I condemn you, sabi ni Jesus. Go and sin no more. Go and sin no more. Sige na. Pag sinabi niyang go and sin no more, hindi naman niya literal na huwag ka nang magkasala eh. Na hindi ka nagagawa ng kasalanan eh. Ang sabi niya doon sa babae, go and sin no more. Huwag ka na magstay doon sa sinful habit mo. Doon sa context, ano ba yung sinful habit ng babae? Adultery. Go and sin no more. Ganon din po sa atin. Kahit tayo po ay makasalanan, hindi po natin pwedeng gawing lisensya na tayo ay pinatawad na para tayo magkasala. Amen? Anong ibig sabihin nun, kuya? Nung tayo naniwala kay Jesus at nanampalataya, doon sa krus ng Kalbaryo, di ba, itinigi si Jesus yung dugo para tayo patawarin. Amen? Lahat tayo naniniwala doon, lahat tayo pinatawad na. Amen? Ngayon, sasabihin mo ang mindset mo, Kuya, okay lang na gumawa ako ng kasalanan or okay lang na mangondem ako araw-araw kasi araw-araw akong forgiven. Utak mo, baluktot pag ganyan ang mindset mo. Kasi hindi lisensya ang pinatawad tayo para gumawa ka ng paulit-ulit ng kasalanan. Hindi lisensya na tayo pinatawad
Hindi lisensya na si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sabihin natin na pwede akong mangondem araw-araw kasi araw-araw akong pinatawad. O araw-araw ka rin bugok ang utak mo pag ganyan ang mindset mo. Bakit? Kasi si Jesus nasa atin na. At kung lalong lumalalim yung revelation natin patungkol kay Jesus, yung Holy Spirit na yung umiiwas sa atin sa kasalanan. Go and sin no more. Sin no more. Wala ka na sa kasalanan mo, yung sin habit mo. Wala na po, Lord. Wala na yung mga taong nang-aakusa sa akin. Wala na yung mga nangongondem. Wala na yung mga accusers sa harap ko. Ikaw na lang, Jesus, yung natitira. So again, si Jesus, wala siyang pakialam sa mga accusers. Wala yung focus si Jesus dun sa mga taong nangongondem. Sa mga taong ipinapamukha yung kasalanan sa ibang tao. Ang main focus dun ni Jesus sa story na to is yung babaeng sinner. Kasi wala na siyang asahan eh. And sabi doon, di ba, dapat patayin yung lalaki at babaeng nahuli. Nasaan yung lalaki? Ano siya? Di ba, nasaan yung lalaki? Kasi dapat pareho silang patayin eh. Di ba, sabi sa law. Pero wala. Siguro, isa sa kanila, tumakbo na. Kasi kung nahuli sila in the act na ginagawa nila yung exercise na yon, yung babae nahuli, ano yung lalaki tumakbo? Nag-fly na lang somewhere down the road. Di ba dapat pareho? Pero sabi rito ni Jesus, wala na yung mga nangako sa atin. Neither do I condemn you. Hindi kita i-condemn, kapatid. Kaya alisin natin sa utak natin na pag naagawa tayo ng kasalanan, i-condemn tayo ni Jesus. Hindi po. Ano pang sense nung namatay siya para tayo iligtas sa kasalanan? Ano pang sense ni Jesus nung napako siya sa krus? Namatay at nabuhay magmuli kung hindi tayo nilinis sa karumihan natin. Diba? So nung naniwala tayo, nanampalataya tayo kay Jesus, yung kanyang death, burial, and resurrection, tayo po ay nilinis na ni Jesus. Yung dugo ni Jesus, yun ang pinangbayad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kasalanan natin noon, ngayon sa mga darating pa. Amen? Pero, ulitin natin, hindi po lisensya na pinatawad tayo para palagi kang magkasala ng paulit-ulit. Hindi lisensya na pinatawad tayo para i-condemn mo ng i-condemn yung kaibigan mo. I-condemn mo na i-condemn yung pastor mo. I-condemn yung church mo, yung pamilya mo. Amen? Kasi kung ganun tayo, wala tayo kay Jesus. Meron. Next. Sabi po rito sa Romans chapter 3, therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. Walang taong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod ng kautusan. Sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y makasalanan. So hindi tayo kayang ipawalang sala ng kautusan, ng 10 Commandments. Although banal yon, pero hindi yan ang paraan para tayo po ay maligtas sa kasalanan. Ipapamukha pa sa atin na tayo po ay makasalanan. Kaya dapat hindi tayo nabubuhay under the law. Dapat tayo ay nabubuhay under the grace of Jesus. Nabubuhay tayo sa mayamang biyaya ni Jesus. Amen? Amen? Ayaw niyo ba nun? Ayaw niyo ba na mabuhay sa biyaya ni Jesus? Walang condemnation, walang humiliation. Next, sabi rito, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Ngunit ngayon nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao, ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Nagpapatotoo na yung
Tayo ay makasalanan, pero dahil kay Jesus, tayo ay pinatawad. So, pinapatotoo siya ng law and the prophets. Yung sa Ten Commandments, sa mga prophets na si Jesus yung ipinapakita lang, hindi doon sa sarili nating magagawa. Amen? And sabi sa verse 27, where is boasting then? It is excluded by the law of works? No, but by the law of faith. Kaya ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Wala. At bakit naman tayo magmamalaki? Dahil ba sa ating pagsunod sa utusan? Hindi. Kundi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. So anong kaya natin ipagmalaki sa tao? Anong kaya natin ipagmalaki sa Diyos? Anong kaya natin ipagmalaki sa sarili natin? Wala tayong ipagmamalaki. Kaya wag kang magmamalaki. Kahit malaki ka. Wag kang magmamayabang. Wag mo sasabihin, ay, member ako ng church na ganito, volunteer ako, every Sunday nag-church ako, may ganito kami. Basura yan, kapatid, pag pinagyabang mo. Wag mo ipagmalaki yung mga nagagawa mo. Wag mo ipagmalaki yung kaya mong gawin. Ang ipagmalaki natin, si Jesus, dahil lahat ng kaya nating gawin, galing sa Kanya. Amen? Kaya ba natin ipagmalaki yung pagsunod sa kautusan? Hindi. Bakit? Hindi naman natin kayang sundin yung 10 utos eh. Diba? Huwag kang makakalimot sa pagsimba, gumalang ka sa magulang mo, huwag kang papatay. Parang itong tatlong to, ginagawa ko eh. Mahalin mo ang magulang mo. Mahal ko naman nanay ko, pero nagkakasagutan kami. Huwag kang umabsent sa church. O sino laging present simula nung pinanganak? Wala, di ba? Di lahat tayo patay na. Di ba? Kaya huwag natin ipagmalaki na kaya natin sundin kasi walang sino man ang kayang sumunod. Walang sino man kayang gumawa ng 10 Commandments. Amen? Kaya huwag kang magmamalaki. Ang ipagmalaki natin, si Jesus, ipakita natin sa mga tao, kapatid, kahit nagkakasala ka, ito si Jesus. Ipakita mo si Jesus ng may pagmamahal. Huwag mong ipakita si Jesus na nangongondem ka. Magkaiba yun. Sasabihin natin, kapatid, mahal ka ni Lord. Tapos sasabihin mo, yan kasi masyado akong makasalanan, kaya ganto ganyan ka. Kaya may sakit ka kasi ganyan ka. Tapos biglang may papasok na, di, kahit ganyan ka, dahil naman kay Jesus, magaling ka. Alam mo yun, sinel mo si Jesus pero kinondem mo yung tao. Kaya dapat ang ginagawa natin, when we share the gospel, i-share natin yun na may pagmamahal. Amen? Paano? Paano natin gagawin yun? Diba? Oy, myself. Myself, kahit na lagi kang galit. Diba? Kahit konting kabut na, galit ka. Pinatawad ka. Kahit may nagagawa kang mali. Huwag na tayong tumulad sa mga accusers na to na ipuput natin sa shame yung mga tao. Dalhin natin sila kay Jesus. Amen? Kung hindi dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Kaya ano ngayon ang ating maipagmamalaki? Wala. Dahil yung ating ipagmamalaki, yung pananampalataya natin kay Jesus, na mula rin kay Jesus. So ang part natin doon, wala. Kasi yung faith natin, dumating sa pakikinig. Yung faith natin si Jesus, dumating sa atin sa buhay natin. Tinanggap natin si Jesus, nagkaroon tayo ng faith na galing din kay Jesus. Ang part natin doon, wala. Kailangan mo lang siyang tanggapin. I-share. At huwag mangondem. I-share yung gospel with love. Amen? Sabi rito sa Romans 5, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ganyan tayo kamahal ni Jesus.
Ayaw niya tayong mamatay sa kasalanan. Ayaw niya tayong mapunta sa impyerno. Kaya binigay niya yung buhay niya para sa atin na lahat ng sasampalataya sa Kanya ay maliligtas. Amen? While we were still sinners, habang tayo po ay nagkakasala, habang tayo po ay makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Amen? Si Jesus ay namatay para hindi na tayo mabuhay sa kasalanan. Si Jesus namatay para hindi na tayo mag-stay sa kasalanan. Namatay siya para tayo ay maalis sa kasalanan, maalis sa condemnation, maalis sa judgment. Amen? Kung ikaw ay maniniwala, mananampalataya kay Jesus. Much more than having now been justified by His blood, we shall save from the wrath through Him. Yamang sa pamamagitan ng Kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. So lahat tayo naligtas na. Lahat tayo. Ligtas na sa lahat ng kasalanan natin. Ligtas na tayo sa kamalasan ng buhay natin. Ligtas na tayo sa karumihan natin. Kung tayo ay mananampalataya at tatanggapin natin si Jesus na Diyos. Tatanggapin natin siyang tagapagligtas. At mananampalataya tayo sa Kanyang death, burial, and resurrection. Amen? Next, sabi sa 2 Corinthians chapter 5, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation, all things have passed away, behold, all things have become new. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Sa lahat ng nakipag-isa kay Kristo, tayo ngayon ay bagong nilalang. If anyone is in Christ. So lahat naman tayo yan, no? Lahat tayo na kay Jesus. At we will remain sa biyaya ni Jesus. Diba? Ano nga bang verse yung ano? If you remain in me and I in you, you have life. Amen? Kung nananatili sa atin si Jesus at tayo po ay mananatili kay Jesus, tayo ay may buhay na walang hanggan. Tayo po ay binago na. Binago na yung buhay natin. Kung dati tayo po ay, yun nga, is yung, tawag dito, kung tayo po ay nasa control ng kasalanan o nasa ilalim ng kasalanan at naniwala tayo kay Jesus, yung utak kasi natin yan mag-shift. Metanoia, change of mind. Hindi na tayo nakafocus dun sa kasalanan natin. Hindi na tayo nakafocus dun sa mga pwede nating magagawa. Ang focus na natin ay si Jesus. Amen? There is therefore now no condemnation those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga tao na kapag isa na kay Kristo. Therefore now, no condemnation. Therefore now, no condemnation. Wala nang kahatulan ngayon. No condemnation. Wala nang judgment, wala nang pangungutya ngayon. Dahil tayo po ay hindi nabubuhay according to the flesh. Kundi tayo po ay nabubuhay according to the Spirit. Pag sinabing nabubuhay tayo according to the Spirit, yung faith natin, hinahayaan natin yung Holy Spirit na yung kumilos sa buhay natin. Amen? Yung focus natin na kay Jesus. Yung isip natin, yung puso natin, lahat-lahat sa buhay natin, we are focusing on Jesus. Hindi sa flesh, hindi sa magagawa natin, hindi sa pwede nating, yung mga achievements natin, hindi sa mga sinful na pwede nating magawa, kundi tayo po ay nakafocus na kay Jesus. Amen? Kaya, kapatid, for now, there is no condemnation. Huwag nating i-condemn yung mga pamilya natin.
Kasi kung palaging ganun lang gagawin natin, paano natin sila mahihikayat sa church? Paano sila maniniwala sa mga pinagsasabi natin kung ang i-condemn natin sila? Kasi kung ako yung gaganunin nyo, ganyan ba sa church nyo? Puro condemnation. Akala ko ba, Jesus kayo? Alam niyo yun? Po? Di ba? Paano natin sasabihin na si Jesus dapat tayo nakafocus kung naririnig pangongondem? Tapos, puro Jesus tayo, sasabihan pa tayong ano. Diba? Kung pagiging kulto, yung pag-share ng Jesus, na puro Jesus lang yung kailangan natin, mas pipiliin ko na maging kulto kung pamatay ng kulto ay Jesus lang. Diba? Wala eh. Kasi nga, yung utak nila, kapatid, sarado. Sarado utak nila. Ayaw nilang tanggapin ng buo si Jesus. Eh sabi nga ni Pastor kanina sa victory niya, kapag ganun yung mga tao nakikita natin, si Satanas yung kumikilos sa buhay nila. Bakit? Kasi kay Jesus, di ba, no condemnation. Bakit tayo mangongondem? At ipapakita natin na makasalanan ng tao. Bakit ipapamukha natin na marumi ka? Lahat naman tayo may kasalanan, kapatid eh. Lahat tayo may kasalanan. Iba-ibang level lang. Kay Tita Doris, so the highest level. Pero ang point doon, ipakita natin si Jesus sa buhay nila, kapatid. May kamag-anak ka, nasa 50-50 na, tapos, yan kasi, kaya ka may sakit. Hindi kaya, imbis na bumuta yung pakiramdam, lalo mo pang dinaw, pinabilis mo yung buhay. Di ba? Kung ganon, i-share natin si Jesus, kapatid. Huwag ka nang mahiya. Huwag ka nang ma-condemn. We are not walking according to the flesh. Hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan. Hindi na tayo dapat nabubuhay sa kung ano yung kaya nating gawin. Huwag na tayong mabuhay na ipinagmamalaki natin yung mga nagagawa natin, yung achievement natin, yung kaya mong gawin, kesyo ganito ka, ganyan ka. Ang ipagmalaki natin, nabubuhay tayo according to the Spirit, according to the grace of Jesus. Amen? For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Sa pamamagitan ng kautusan ng Spiritong nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo, Jesus, pinalaya na tayo mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. So kapag pinalaya na tayo doon, wala na po tayo dapat sa law. Wala na po tayo dapat dun sa magagawa natin. Wala na po tayo dapat dun sa mga kasalanan na pwede nating gawin. Kasi every time na nakakarinig tayo ng gospel, mas lalong hindi tayo or nakakaiwas tayo sa kasalanan. Gumawa ng kasalanan. Dati, 20 kinukupit mo, ngayon palima-lima na lang. Joke lang. Diba? Sa pamamagitan ng kautosang Espiritu na nagbigay buhay dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus. Paano ba tayo nakipag-isa kay Jesus? Paano ba tayo ikinasal kay Jesus? Kasi mayroon na nampalataya tayo at tinanggap natin si Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas natin at naniwala tayo sa kanyang kapanganakan, kanyang kamatayan, inilibing siya, pagkasatlong araw, inabuhay magmuli, tayo po ay nakipag-isa na kay Kristo. Amen? At tayo po ay malaya na sa kamatayan, malaya na tayo sa sumpa ng kamalasan, sa lahat ng mga kasumpa-sumpa na yan. Lahat yan, hindi na yan dapat magre-reflect sa buhay natin. Next, for what the law could not doing that it was weak through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, on account of sin, He condemned sin in the flesh. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao.
Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan, sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. So si Jesus po ay nagkatawang tao na makasalanan, pero hindi po siya makasalanan. Kasi nga, para po tayo maligtas sa kasalanan, kailangan si Jesus ay magkatawang tao na makasalanan. Pero hindi siya makasalanan. Sabi lang dito, in the likeness of the sinful flesh. So kailangan niya magkatawang tao para ang tao ay mailigtas sa kasalanan. Pero nung si Jesus ay nagkatawang tao, hindi po siya makasalanan, hindi siya nakagawa ng kasalanan, at wala po siyang dugo ng makasalanan. So ginawa ni Jesus para iligtas tayo sa kasalanan. Kasi paano ba tayo maliligtas? Di ba? Kailangan mamatay ni Jesus. Kung si Jesus bumaba bilang Diyos, hindi po siya mamamatay. Kasi meron siyang immortal body. Ano ba yung mamamatay? Yung katawang tao. Kaya nagkatawang tao si Jesus. Nagkatawang lupa, nagkatawang tao para mamatay at bayaran yung lahat ng ating kasalanan. Bayaran yung ating lahat ng karumihan. Linisin tayo sa lahat ng karumihan na meron tayo. Alisin tayo sa kamatayan. Alisin tayo sa sumpa. Kaya si Jesus ay nagkatawang tao. Kaya uulitin natin, kapatid, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao para iligtas ang tao sa kasalanan. Amen? Kung naniniwala kayo doon, press 1. Kung naniniwala kayo doon, tayo po ay ligtas na. Kasi marami pong tao ang sinasabi, naniniwala sila kay Jesus, alam nila Diyos si Jesus, pero hindi nila tinatanggap na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao para tayo po ay iligtas. Yun po yung nakakalungkot na reality. Pero napakalinaw na sinabi dito sa Romans chapter 8, si Jesus ay God did sending His own Son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, He condemned sin in the flesh. Para tayo ay alisin sa lahat ng kasalanan natin. Amen. So kung inalis na tayo sa kasalanan, dapat wag na yun yung mangingibabaw sa buhay natin. Amen. Instead na, sabi mo, I'm God's beloved, para di ka hindi ka magbunganga, hindi ka magputak ng putak, or natatempt ka sa mga sinful habit mo, I'm God's beloved. I'm God's beloved. Ganun lang. Effective yun, kapatid. Effective. Promise. Pag natatempt ka mag-scatter, I'm God's beloved. Natatempt kang yung mga sinful habit mo, yung Holy Spirit lagi ipapaalala sa atin. God's love you. For He made Him knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God. Hindi nagkasala si Kristo. Hindi sinasabi ko kanina. Alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Kasi kung ipagmamalaki natin yung righteousness natin, ay pagmamalaki natin sa harap ng Diyos yung mga kaya nating gawin, mukha lang tayong basura sa harap ni Daddy God. Pero dahil kay Jesus, na nagpalaya sa atin sa kasalanan, yung righteousness natin ay yung righteousness na ni Jesus. Amen? Para titignan tayo ng Diyos dahil sa righteousness ni Jesus. Amen? So kahit tayo makasalanan, aagwa pa ng konting kasalanan. Kasi hindi naman talaga maiiwasan yan. Tao lang tayo. Tinitignan tayo ni Daddy God
si Jesus sa sarili natin. Dahil si Jesus ay nasa atin na tayo po ay righteous na dahil sa righteousness ni Jesus. Amen? Last na yata to. Sabi sa Romans 6 chapter 14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. So tayo po ay nasa ilalim na ng biyaya ng Jesus. Nasa ilalim na tayo sa mabuting gawa ng Panginoon. So hindi na po maghahari sa buhay natin yung lahat ng mga sinful habits natin. Hindi na maghahari sa buhay natin na tayo ay nangongondem ng kapwa natin. Kasi nga, tayo po ay nasa ilalim na ng kagandahan ng Diyos. Nasa ilalim tayo ng kagandahan ng loob ni Jesus. Kaya ang lalabas sa bibig natin, lalo pag nakakasalamuha natin ng ibang tao, ay yung gospel. Amen? Ang lumalabas sa atin, sa bibig natin, imbes na kutsain natin sila, kapatid, pinagpala ka dahil kay Jesus. Kapatid, malakas ka na at malusog ka na dahil kay Jesus. Kapatid, si Jesus ang kailangan mo. Nakakaramdam ka ng konting kapatid, kulang ka sa revelation tungkol kay Jesus. Kung ang utak mo nagwiwigil-wigil, kapatid, nakinig ka pa ng mabuting balita tungkol kay Jesus kasi yung utak mo, nagmemekos-mekos pa. Diba? Kaya importante po talaga yung lagi nating pakikinig sa gospel patungkol kay Jesus. Amen? Kasi kahit saan tayo mapunta, kahit saan kayo pumasyal ng mga churches, hindi na po kayo madideceive. Hindi kayo maloloko. Kasi alam niyo na yung totoong gospel Yung death, burial, and resurrection ni Jesus. Kahit anong mga inspirational speaker ang humarap sa inyo, kung ano yung kahit anong mga salita yung gusto ninyong marinig lang, alam niyo na sa utak nyo na hindi na ako maloloko nito kasi Jesus lang. Amen? Sa mga previous teaching ni Pastor, balikan nyo sa Facebook, may teaching doon na Jesus or another Jesus. Kasi kung tayo nakafocus na kay Jesus, wala, hindi tayo maluloko, hindi kayo mararangkol, hindi rin kayo mahahatak ng kung sino man. Kasi pag kayo nagpahatak, kawawa kayo. Diba? Nasa tamang daan ka na, pumunta ka pa sa baluktot na daan, kapatid. Diba? But by the grace of God, tayo ay nasa ilalim na ng kagandahang loob ni Jesus. Tayo ay nasa ilalim na ng biyaya ni Jesus. So package deal na yun, kapatid. Next, sabi sa 1 Corinthians chapter 15, the sting of death is sin and the strength of sin is the law. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa mga kaya mong gawin. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. Kaya, ang dadali nilang mamatay. Bakit? Kasi ang laging sinishare nila kasalanan. Kasalanan ka, ito dapat mong gawin. Itong dapat mong gawin. Yung puro lahat na lang magagawa natin. Wala na dun si Jesus. Hindi na siya naka-highlight. Ang bida na sarili natin. Ang bida na, kasi kuya, alam ko naman na lahat yan Ang dami ko ng church na napuntan, alam ko na lahat yan. Talaga ba? Diba? Misa kasi ganyan yung tao Dahil, kung medyo matalino sila, ayaw na nilang tanggapin yung gospel, kasi feeling nila, alam na nila kung paano sila maliligtas. Feeling nila, alam na nila kung paano nila i-bless yung sarili nila. Feeling lang nila yon.
Pero yung feeling natin, wala sa feeling nila. Kasi yung feeling natin, nasa feeling tayo ni Lord. Amen? Amen! Antok pa kayo, bala kayo. So, di ba? Mas masarap sa feeling ni Jesus kaysa sa feeling na nagpipiling magaling ka. Di ba? Kasi naman, kuya puro kayo Jesus Ayaw nyo nang ipakita sa tao yung kasalanan Ayaw nyo nang i-highlight sa tao yung... Bakit natin kailangang i-highlight yung kasalanan natin? Bakit kailangan natin i-highlight yung mga nasa Ten Commandments? Bakit kailangan natin i-highlight lahat yun? Bakit kailangan natin i-highlight yung sarili natin? Yan dapat i-highlight natin si Jesus. Kasi nga tayo ay pinalaya na sa kasalanan. Amen? Makakarinig tayo, no? Kasi naman kuya, kulto na kayo. Puro kayo Jesus. Ayaw yung ipamukha sa tao yung lagi sila nagkakasala. Ayaw yung ipamukha sa tao na makasalanan sila. Bakit natin ipapamukha na makasalanan sila? Alam na nga nilang makasalanan sila. Ang ipamukha natin, yung hindi pa nila alam. Na lahat ng kasalanan na pwede nating magawa at nagagawa pa, lahat yun ay pinatawad na dahil kay Jesus. Yun ang ipamukha natin. Huwag mo ipamukha, kuya, gusto kong malaman, makasalanan ako. Alam mo nang makasalanan ka Alam mo nang hindi ka perfect Alam mo nang marumi ka Bakit kailangan mong ibida yon? Ibida mo si Jesus. Isampal mo. Kung pwede ko alam, isampal, ginawa ko Pero mabait ako joke. Diba? Kung pwede mo na sanang sampalin, yan kasi, hindi ka nagsisimbi. Kulang ka sa revelation patungkol kay Jesus Ang gusto mo lang marinig kung anong papabor sa'yo Diba? Sabi nga, diba, the faith comes by hearing and hearing the word of God. Yung pananampalataya natin, dumarating sa pakikinig at pakikinig at pakikinig at pakikinig patungkol sa salita ng Diyos. So every time na nakikinig tayo sa gospel, every time na nakikinig tayo sa mga salita ng Diyos na naka-highlight si Jesus, mawawala sa utak mo yung dapat ina-highlight ito, dapat ito yung pinapakita sa church. Diba? Kaya sabi ko sa inyo di baling kulto, pero Jesus naman talaga yung foundation. Jesus sa ulo, Jesus sa katawan, Jesus sa paa. Okay na ako dun. Diba? Kaya, diba sabi nga, for there is no condemnation. Wala na tayo dapat sa ilalim ng condemnation. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Wala na tayo sa ilalim ng panghuhusga. Kaya, who you to judge others? Sabi nga ni Pastor. Kung si Jesus nga hindi na-condemn, kung si Jesus nga hindi niya ipinamukha doon sa babae, makasalanan siya at maruming tao siya, sino tayo para i-condemn natin yung ibang tao? Amen? Kung pang-condemn lang yung gagawin natin, sarado mo na yung bibig mo. Pero kung si Jesus yung ipaparinig mo, ibuka mo yan. Isagad mo. Iyabang mo si Jesus sa kanila. Again, hindi natin iniyayabang yung sarili natin dahil nag-share tayo, kundi iniyayabang natin kung sino si Jesus sa buhay natin. Kung sino si Jesus sa buhay ninyo, sa buhay nila. Amen? Kaya, meron pa. Sa prank. Sabi rin sa Acts chapter 13, at ang lahat ng sumasampalataya kay Jesus ay pinalalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayo kayang palayain sa kautusan ni Moses. Sabi sa Romans, ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. So sa lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus at naniniwala, tinanggap na Diyos sa tagapagligtas, tayo po ay righteous na. Tayo ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Hindi dahil sa kung anong gagawin mo, hindi dahil sa kung anong magagawa mo, hindi dahil sa leader ka sa church mo, hindi dahil sa nag-share ka ng gospel, kundi we are righteous because of the righteousness of Jesus na nasa atin na. Amen? Kaya,
Tayo po ay malaya na sa condemnation dahil kay Jesus. Amen? Kaya huwag kayong mangongondem. Amen? Malaya tayo sa kasalanan. Malaya na tayo sa sumpa. Malaya na tayo sa lahat ng kamalasan. Dahil Jesus is in us. And Jesus will remain in us. Amen? Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, maraming salamat muli sa umagang ito. Lord, na pinakita mo sa amin na dahil sa pananampalataya namin sa Jesus, wala na po kami sa ilalim ng kasalanan, wala na po kami sa ilalim ng condemnation, at wala kami karapatan na mag-condemn ng ibang tao dahil ikaw man, Jesus, ay hindi kami ikaw condemn, hindi mo kami ipapahiya, hindi mo kami ilalagay sa sitwasyong alanganin kami. Kaya Lord, maraming salamat dahil sa umagang ito ay mas lumalalim pa yung aming relasyon tungkol sa iyo, mas lumalalim pa, Jesus, yung revelation namin patungkol sa iyo na kami po ay mabubuhay ng pinagpala, mabubuhay kami ng malayo sa malayo sa kasalanan, kami ay mabubuhay ng malusog, malakas, pinagpala, at kami po ay, Jesus, ay makakapag-share ng gospel sa mga kaibigan namin. Lord, we thank you in Jesus' name. Amen and amen.